Kapag naiisip mo yung salitang panggagamot o kaya pagpapagaling, siguro ang unang pumapasok sa isip mo ay isang tipikal na ospital, di ba? Oo. Yung malamig at formal na klinika. Eksakto. Isipin mo yung eksena, puting-puti yung mga dingding, tapos sobrang linis, at malamig dahil sa aircon, tapos amoy na amoy mo yung... Yung rubbing alcohol? Oo, amoy rubbing alcohol at disinfektante, tapos may doktor na nakasuot ng puting lab coat, seryosong tumitingin sa mga lab results mo, tapos magsusulat ng reseta. Isang napaka-clinical na proseso talaga. Totoo. At ang buong prosesong ito nakabatay sa siyensa. May malinaw na hakbang, may reseta, at syempre, bago ka umuwi, may transaction sa cashier. Tama at pamilyar na karanasan yan para sa ating iat. Kapag may nararamdaman ka, pupunta ka sa espesyalista, babayaran mo yung serbisyo at iinumin mo yung gamot. Napaka-impersonal minsan, pero iyon yung nakasanayan nating sistema ng modernong medisina. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang ibang anyon ng panggagamot na nangyayari ngayon mismo? At hindi ito nangyayari sa loob ng isang tahimik na hospital, nangyayari ito sa isang pampublikong Zoom call. Wait, sa Zoom? Oo, tama ang narinig mo. Isipin mo yung sarili mo, nakaharap ka sa laptop at nakikita mo sa screen yung dosenas na maliit na video squares, may mga taong nasa loob ng kusina at nagluluto. Parang ordinaryong araw lang. Oo, tapos may mga naglalakad sa maingay na kalsada, may mga nakahiga sa kama kasi masama ang pakiramdam, at minsan may maririnig ka pang tumatahol na aso sa background. Napakagulo niyan umpara sa ospital. Sobra. Pero sa gitna ng buong magulong eksenang ito, may isang boses. Isang boses na nagpapayo, minsan nagpapagalit pa nga, at nagpapagaling gamit lang ang mga simpleng bagay tulad ng kalamansi at benditadong langis. Grabe yung contrast na yan, ha? Mula sa napakalamig na ospital, papunta sa isang napaka-intimate, medyo magulo, pero napakatotoong digital na espasyo. Totoo. Parang pinaghalo nito yung napakalumang tradisyon ng pananampalataya at panggagamot, tapos ginagamitan ng pinakabagong teknolohiya. At iyan mismo ang misyon natin sa malalimang talakayang ito. Linawin ko lang sa iyo na nakikinig, hindi natin layunin dito na maging fact-checker para patunayan kung totoo ba o hindi yung mga himalang ito. Wala tayo sa posisyong humusga yan. Tama, hindi iyon ang paksa natin. Ang misyon natin ay unawain kang kakaibang mundo ng isang modernong digital na faith healer sa Pilipinas, si Narciso Olalo. At may hawak tayong napaka-interesanting mga dokumento para rito. Mga primary sources talaga, no? Oo. Meron tayong mga personal na manifesto na isinulat mismo ni Olalo noong 2015 at 2016. Tapos meron din siyang aktual na CV o curriculum vitae bilang isang faith healer. Alin ang nakakabaliw isipin, di ba? May CV ang isang faith healer. Oo, parang mag-a-apply ng trabaho. At ang pinakasentro ng susuriin natin ay isang aktual na audio recording ng kanyang Zoom healing session. Nangyari lang ito nitong March 15, 2026. Susubukan nating intindihin kung paano nagbabago ang pananampalataya, psikolohiya at yung paghahanap ng tao ng lunas sa panahon ng internet. Okay, himayin natin ito. Sino ba talaga itong si Narciso Olalo at paano niya ipinapakilala ang sarili niya? Kung titingnan natin yung mga isinulat niya, lalo na yung sa manifesto niya noong 2015, napakaklaro ng pagkakilanlan niya. At nakakatuwa kasi nagsisimula siya sa paglilinaw kung ano ang hindi siya. So anong hindi siya? Nung panahon kasi na iyon, mukhang inuulan siya ng kritisismo mula sa iba't ibang grupo. Kaya mariin niyang itinatanggi yung paratang na siya daw ay isang false prophet o huwad na propeta. So may mga umaatake sa kanya. Oo, at ayon sa kanya, hindi naman daw siya kailanman tinawag ng Diyos bilang isang propeta at lalong hindi raw siya mensahero. Sabi niya kapag tinatanong daw niya ang Diyos kung ano ang tawag sa kanya, ang sagot na natatanggap niya ay ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling.
Nakakaintriga yan dahil hindi siya isang titulo tulad ng Reverend, Pastor o Doktor. Isa itong aksyon, di ba? Oo, parang Parang inilalarawan niya yung sarili niya bilang isang pandiwa imbes na pangalan. eksakto. At iyon yung nagbibigay sa kanyang kakaibang karisma. Sa pagtawag sa sarili niya bilang isang calling lamang, tinatanggal niya yung anumang bahid ng pagmamayabang o ego. Paulit-ulit niyang sinasabi na ordinaryong tao lang siya. Wala daw siyang sariling kapangyarihan. So, hindi siya yung nagpapagaling? Hindi. Sabi niya, si Jesus Christ daw ang tunay na nagpapagaling at siya ay instrumento lamang. Boses lang daw niya ang ginagamit. At dito napapasok yung pinakamahalaga at pinakamahigpit na batas niya. Naka-highlight pa ito sa CV niya at palaging binabanggit sa mga Zoom sessions. Ano yung batas na yan? Bawal maningil kahit isang sentimo. Libre ang lahat ng ito. Walang bayad. Zero. At yung paliwanag niya rito sa manifesto niya ay medyo malalim talaga at mapapaisip ka. Sabi niya, kinamumuhian daw ng Diyos yung tinatawag niyang paniniwalang may kapalit. Yung bang maniniwala ka lang kapag pabor sa'yo? Oo, yung tipong magiging madasalin lang yung tao kapag nakuha nila yung gusto nila o kaya magbibigay ng donasyon para lang pagbigyan yung healing nila. Kung ikukumpara natin sa mundo ng teknolohiya ngayon, parang siyang isang open-source software developer o kaya parang isang volunteer customer service operator. Magandang analogy yan. Di ba? Wala siyang bayad at napakalinaw yung sinasabi na hindi siya yung manager o yung may-ari ng serbisyo. Siya lang yung linya ng telepono na nagpapasa ng mensahe mula sa taas papunta sa pasyente. Ang nakakabilib dito ay kung paano gumagana yung estratehiyang ito, yung pagtanggi niya sa pera. Napakatibay na paraan ito para bumuo ng tiwala. Kasi sa isang mundong sanay tayo na lahat may presyo, Totoo yan, lalo na sa ospital. 'di ba? Kung saan kahit yung pag-asa madalas ibinebenta ng mga nagkukunwaring leader ng relihiyon. Yung hindi niya pagtanggap ng pera, agad siyang inilalayo nito sa mga scammers. Naisip siguro ng mga pasyente bakit niya ako pagtitiyaga ang kausapin sa Zoom ng ilang oras kung wala naman siyang kikitain sa akin. Oo nga naman. At nagbibigay ito sa kanya ng napakalalim na kredibilidad sa mga tagasunod niya. Mahirap na ang pagdududahan yung motibo ng isang tao kapag hindi naman siya nanghihingi ng donasyon eh. Pero ang nagiging tanong ko tuloy, kung libre ito at boses lang niya ang ginagamit niya sa internet, paano eksaktong nangyayari yung panggagamot? Paano yung mismong proseso? Oo. Paano ka gagamot ng pisikal na sakit kung nasa kabilang dulo ka ng Pilipinas? Dito papasok yung recording nung Zoom call nung March 15, 2026. Aaminin ko, nung pinapakinggan ko ito nakaramdam ako ng pagkabigla talaga. Napaka-specific ng mga detalye. Halimbawa, may isang pasyente doon na nag-login tapos nagreklamo tungkol sa isang bukol. Yung kulan ni sa kilikili? Oo, yung kulani na hindi daw nawawala. At alam mo ba kung ano ang ibinigay na dahilan ni Olalo pagkatapos siyang basahin? Ito yung nakakatawa. Ayon kay Olalo, ang dahilan daw ng bukol na iyon ay dahil sa pagbunot ng pasyente ng balahibo sa kanyang kilikili nung dekada 80 pa. Dekada 80. Napahinto talaga ako doon. 4 na dekada na ang nakalipas, simula nung binunot niya yung balahibo, tapos ngayon lang daw lumabas yung epekto. Nakakabaliw isipin, di ba? Pero ang mas nakakagulat, yung inireseta niyang gamot. Hindi niya sinabing, sige magpabiopsy ka, o kaya bumili ng mahal na antibiotic. Ang utos niya, uminom lang daw ng kalamansi. Yun lang. Kapag lumambot na raw yung bukol dahil sa kalamansi, ibig sabihin, epektibo na at lumiliit na. Kalamansi at pananambalataya. At hindi lang iyan ang kaso dun sa Zoom call na iyon. Meron ding isang lalaki na humingi ng tulong dahil palagi raw tumataas ang blood sugar niya. Tapos sumisikip ang dibdib at may matinding arthritis. Naalala ko yan. Imbes na bigyan niya ng mahiwagang dasal para mawala yung sintomas, inurit ni Olalo yung pasyente hanggang umamin. At ano yung inamin niya? Na madalas daw siyang kumain ng sweet and sour pork at pinipili pa talaga yung mga bahaging puro taba. Tawang-tawa ako sa parting yan. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan na. Narinig mo ba yung isinagot ni Olalo dun sa lalaking mahilig sa taba?
Ano yung sinabi niya? Hindi siya nag-alok ng himala. Ang sagot niya, gusto mo ng masarap, kumain ka. Gusto mo ng masakit, magtiis ka. Napakatapag, wala siyang paligoy-ligoy. Talagang pinapagalitan niya yung mga pasyente niya. Eksakto. Kaya yung tanong ko sa'yo, bilang expert natin, hindi kaya ang ginagawa ni Olalo ay hindi naman talaga supernatural na panggagamot? Baka naman napaka-practical na payong medical ng ito at matinding psychological counseling na binalot sa pananampalataya. Paano binalot sa pananampalataya? Kasi tingnan mo, pinapagalitan niya yung kumakain ng taba kaya sumasakit ang dibdib. Tapos yung isa, pinainom ng kalamansi na may vitamin C para dun sa may problema sa kulani. May isa pa nga ang pasyente ro na nagrereklamong hindi daw siya makatulog sa gabi, palaging kinakabahan. Yung nagpapalpitate. Oo. At anong ginawa ni Olalo? Hindi niya pinaulanan ng holy water yung screen. Sinabi niya ng direkta na ang tunay na sakit ng tao ay hindi pisikal. Nakikita daw niya na yung pasyente ay may matinding takot mamatay. Kaya nagpapalpitate. At yung lunas na ibinigay niya. Tanggapin daw na lahat tayo ay mamatay. At kapag natanggap na niya yon, makakatulog na siya. At parang magic, kumalma yung pasyente sa Zoom. Napakatalas ng obserbasyon mo riyan. Diyan na pumapasok yung isang kasanayan na nakasulat doon sa CV niya, yung tinatawag niyang power of mind. Power of mind. Ano yun? Parang telepathy? Sa papel niya, inilalarawan ito bilang isang espiritual na kakayahang makita yung buong buhay at mga kasalanan ng isang tao. Pero kung susuriin natin kung paano ito ginagamit sa Zoom, makikita natin na ang power of mind na ito ay isang napakahusay na paraan ng psychological profiling. Binabasa niya yung tao? Oo. Nararamdaman niya yung kaba ng mga kausap niya. Isipin mo na lang yung konsepto ng psychosomatic illness sa siyensya. Kapag ang isang tao nakakaranas ng stress o anxiety, yung katawan natin naglalabas ng cortisol, di ba? Na nagiging sanhi ng totoong physical na simptomas, paninikip ng dibdib, sakit ng ulo o insomnia. Kaya ang ginagawa niya, inaayos niya yung ugat ng stress, hindi yung mismong simptomas. Tumpak! Ang kapangyarihan ng paggaling dito ay nakaugat sa pagpapababa ng mental na pasaninong tao. Kailangan lang ng mga pasyenteng ito ng isang taong may otoridad na magsasabing, alam ko ang problema mo, tigilan mo ang pag-aalala, ligtas ka. Parang kailangan lang nila ng validation? Oo, kapag narinig nila yon kay Olalo, binibigyan niya sila ng pahintulot na bitawan yung mga takot nila. Kaya yung katawan susunod at kakalma. At may isa pang dahilan kung bakit efektibo ito sa internet, yung tinatawag sa psychology na digital disinhibition effect. Digital disinhibition effect. Paano yan nakakatulong kay Olalo sa Zoom? Ito yung phenomena kung saan ang mga tao ay nagiging mas bukas at mas tapat kapag nakikipag-usap sa pamamagitan ng screen kesa sa personal. Kasi hindi kayo magkaharap physically. Tama. Dahil nasa loob sila ng sarili nilang bahay, pakiramdam nila ligtas sila, wala silang kaharap na doktor na nakagown na nakaka-intimidate, kaya mas mabilis silang umamin sa mga sikreto nila, tulad nung palihim na pagkain ng taba o yung malalim na takot sa kamatayan. Ginagamit ni Olalo yung pagiging komportable nila sa Zoom para matukoy agad yung tunay na problema. Napakagaling pala ng Amix niyan. Tapos ang nakakatuwa pa rito, yung antas ng pag-aalaga sa digital na komunidad na ito, hindi lang pala nakakulong sa mga tao. Napansin mo ba dun sa recording na pati mga alagang hayop kasali? Oo, narinig ko yun, yung paggamit nila ng benditadong langis, yung tinatawag nilang lana. Oo, yung Lana. May isang tagasunod doon nag-share ng kwento niya. Yung aso daw niya, 12 years old na, naghihingalo na. Nanlalamig na, akala nila mamamatay na talaga. Tapos, pinahiran ng lana. Pinahiran ng lana at ipinanalangin. Tapos, himalang, nakabangon daw at nakaligtas yung aso. May isa pa mang sumingit doon para ikwento na pinapagamot din niya yung tainga ng pusa niya na laging natutumba dahil sa impeksyon, ipinahid lang din yung lana. Nakakatuwa yan. 'Di ba? Ipinapakita nito na yung pamamaraan niya ay sumasaklaw talaga sa buong sambahayan ng tao. Hindi lang sa sarili nila. Talagang ipinapakita niyan kung gaano kalalim na nakatanim yung sistema ng paniniwala niya sa pang-araw-araw na buhay ng mga followers niya. Para sa kanila,
Ang panggagamot ni Olalo ay hindi isang hiwalay na event na ginagawa lang tuwing linggo sa simbahan, ito yung mismong pananaw nila sa buhay. Oo nga, kung gumagana sa tao, bakit hindi sa mahal nilang alaga? At ang mahalaga rito, kinikilala ni Olalo yung mga kwentong ito. Nakikinig siya sa kanila. Ipinapakita niya na naiintindihan niya na yung pagmamahal ng tao sa aso o pusa nila ay lehitimong dahilan para humingi ng panalangin. Napaka-empathic niyan. Pero wag nating isipin na puro kalmado at malambing na pag-aalaga lang ang maririnig mo kay Olalo. Kasi kung papakinggan mo ng buo yung mga recordings at babasahin mo yung manifesto, mayroon din siyang matinding galit, Galit saan? lalo na pagdating sa mga formal na institusyon ng relihiyon. At sa tingin ko, dito lumalabas yung pagiging revolusyonaryo ng karakter niya. Galit na galit siya sa mga pare, pastor at leader ng malalaking simbahan. Dahil sa pera. Oo, yung pagiging praktikal niya sa kalusugan, yung tipong kalamansi lang ang katapat para hindi ka gumastos. Eksaktong sumasalamin din yan sa kung paano niya tinitingnan ng relihiyon. Ayaw niya ng middleman sa gamot at lalong ayaw niya ng bayad na middleman papunta sa Diyos. Isang napakagandang koneksyon niyan. At nakita natin ang mismong patunay niyan dun sa isang kwento sa Zoom, di ba? Yung tungkol dun sa pumasa sa board exam. Yung lola na masayang-masaya? Oo, yung lola na masaya kasi yung apo niya nakapasa bilang registered medtech. Take 1 lang daw. At ang pinagmamalaki talaga nung lola ay nagawa nung apo yun nang hindi nila kinakailangan magbayad ng kahit magkano para sa isang padasal o espesyal na misa. At iyon yung mismong kwento na ginamit ni Olalo para atakehin ng harapan yung mga simbahan. Ang lohika niya rito napakatalim. Sabi niya, isipin ninyo, walang silbi ang pagbabayad sa mga pari o pastor kung hindi naman nag-aral ng mabuti yung bata. Totoo naman. Kasi kung pumasa yung bata, ang unang gagawin daw ng pari o pastor ay angkinin yung tagumpay. Sasabihin nila, ay pumasa yan dahil nagbayad kayo ng padasal sa amin. Inaangkin yung kredito. Oo. Para kay Olalo, isa itong pagnanakaw ng kredito at pinagkakakitaan pa yung pagpupuyat ng bata. Pero paano kung bumagsak yung bata kahit nagbayad na ng mahal para sa padasal? Sabi nga ni Olalo doon, laging may nakahandang palusot itong mga institusyong ito. Sasabihin nilang, may ibang purpose ang Diyos para sa iyo o kaya, hindi pa ito ang tamang panahon. Palaging win-win situation para sa kanila habang yung tao, nawalan na ng pera, bumagsak pa. Eksakto. Para kay Olalo, isa itong malaking panloloko. Ang ginamit pa nga niyang salita dun sa recording, naluto kayo sa sarili niyong mantika. Ginagastos ninyo ang pera ninyo para sa isang bagay na libre naman dapat. Ang galing nung phrase na yon. At kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, yung naririnig natin kay Olalo ay isang napaka-classical na anti-establishment na sentimento. Pag-aklas, laban sa sistema. Oo. At makikita mo kung bakit napakabisa nito para sa mga ordinaryong tao. Ibinabalik niya yung kapangyarihan sa individual. Sinasabi niya na yung tagumpay at kalusugan mo ay nasa sarili mong kamay. Oo, na yung pagpapasa mo sa board exam ay dahil nag-aral ka at may tiwala ka sa Diyos, hindi dahil nagbayad ka ng pare. Tama. Yung paggaling mo sa arthritis ay dahil itinigil mo yung pagkain ng matatabang karne, hindi dahil bumili ka ng mamahaling milagro. Inaalis niya ng tuluyan yung mga middlemen na ito. At ito yung bumabalik dun sa sinabi mo kanina tungkol sa 2015 manifesto niya. Yung tungkol sa false prophets. Oo, binaliktad niya yung akusasyon. Sabi niya, ang mga nagpaparatang sa kanya na false prophets, sila mismong nagpapakalat nito. Sila ang tunay na false prophet. Bakit? Dahil sila itong nangongolekta ng pera mula sa mga tao. At natatakot silang mawala ng donasyon kapag nagising yung mga miyembro at nalamang pwede naman palang dumiretso sa Diyos nang walang bayad. Natatakot malugi yung negosyo nila. Kaya, ano ba talagang ibig sabihin nito para sa atin? Kapag tiningnan mo yung kabuuan ng talakayang ito, ipinapakita lang nito na ang mga tao ngayon ay uhaw na uhaw sa pagiging totoo. Uhaw sa authenticity. Oo, nabubuhay tayo sa isang modernong mundo kung saan pakiramdam natin, lahat ng bagay, transaksyon na. Bawat galaw natin sa internet,
may gustong magbenta sa atin. Kapag nagkasakit tayo, kailangan natin ng pera, at kahit sa espiritualidad, madalas may kailangan ka pa ring ibigay na donasyon. Parang wala ng libre. Wala na. Kaya kapag may biglang dumating na tulad ni Olalo, nasasalubungin ka online at magsasabing tutulungan kita, pakikinggan ko ang problema mo, pero wag na wag mo akong babayaran dahil galit ang Diyos dyan, hindi na nakakapagtaka na magkakaroon siya ng napakalaki at napakatapat na community. Totoo yan. At ang kabalingtunuan pa rito, kadalasan sinasabi natin na ang teknolohiya ay malamig, 'di ba? Na nag-i-isolate ito sa atin. Pero ginagawa ni Olalo yung mismong teknolohiyang ito, yung Facebook, yung Zoom, para lumikha ng isang napakainit na komunidad. Ipinapakita niya na yung digital platform ay hindi hadlang sa empatya. Mas ginagawa pa nga nitong accessible yung tulong sa mga hindi makalabas ng bahay o walang pambayad. Napakagandang punto niyan. Para lagumin natin ang lahat ng napag-usapan natin ngayon, nakita natin ang isang lalaking ganap na yumakap sa makabagong teknolohiya nitong 2026. Isang taong nagre-reseta ng kalamansi mula sa Zoom, nagpapagaling ng mga aso't pusa gamit ang lana at nagtuturo na libre dapat ang pananampalataya. Tinutuligsa niya yung mga malalaking institusyon na pinagkakakitaan ng sakit at pag-asa ng tao. At ang pinakamahalagang nakita natin dito ay yung refleksyon ng sarili natin. Ipinapakita nito yung malalim nating pagnanais na magkaroon ng malinis at direktang koneksyon sa pag-asa, na walang kondisyon o pananamantala. Napakahusay na pagguguod niyan. At bago tayo magtapos, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan para sa iyo na patuloy na nakikinig sa amin. Sa isang modernong lipunan kung saan lahat tayo ay laging konektado online, 24/7, may libu-libo tayong friends sa Facebook, daan-daang followers, pero sa kabila nito, mas maraming tao ngayon ang nakakaramdam ng matinding kalungkutan at pag-iisa. Totoo yan, nakaka-isolate din. Kaya nakakapag-isip. Hindi kaya ang pinakamalaking himala ngayon ay hindi yung makapagpatubo ng naputol na paa o makapagpagaling ng malubhang sakit ng biglaan? Hindi kaya ang tunay na himala ngayon ay ang makahanap lamang ng isang taong pakikinggan ka sa loob ng isang simpleng Zoom call kahit milya-milya ang layo ninyo at sasabihin sa iyong, ligtas ka. Tapos na ang lahat ng takot mo at pwede ka nang matulog ng mahimbing ngayong gabi. Grabe, iba-iba nga talaga yung kalmadong boses na iyon sa malamig at nakakatakot na kwarto ng isang ospital. Mula sa seryoso at malamig na siyensya, nakahanap yung mga tao ng lunas sa mainit na boses na nanggagaling lang sa isang maliit na screen. Kaya sa susunod na magbukas ka ng Zoom, isipin mo hindi lang pala ito para sa trabaho o meeting. Para sa marami, dito matatagpuan ang kaligtasan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa susunod nating pag-uusap, manatiling mausisa. Patuloy nating buksan ang ating isipan sa mga bagay na hindi natin agad naiintindihan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.